Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Mainit pong isyu ngayon ang tungkol po dito sa increase ng contribution ng PhilHealth. Marami pong nagsasabi na hindi po dapat taasan muna ngayon ang contribution ng PhilHealth, na dapat ay magsisimula ngayong buwan na ito, sapagkat di naman lingid sa kaalaman ng lahat tungkol sa kahirapan na dulot pa rin ng COVID pandemic. Ngunit dagdag pa po sa mga kontrobersya na kailan lamang ay kinasangkutan ng PhilHealth. Halimbawa po yung corruption o yung syndicated corruption committed no less by the PhilHealth officers. At ang huling balita po natin, ang sinasabi nga ni Congressman Mike Defensor bilang kinatawan ng Partido Kalusugan ay huwag munang ituloy ang dagdag na contribution for at least 6 months upang mabigyan ng sapat na panahon ang Kongreso na makapagpasa ng mas epektibo na batas tungkol dito sa PhilHealth. At sa atin naman pong palagay, maganda po yung kahilingan na yan. Meron pong merito. Pero ano nga ba ang paninindigan ng sambayanan tungkol po dito sa PhilHealth na ito? Ang PhilHealth po bilang health insurance, dapat po ito ay substantial. Number one, it has to be substantial in the sense that it substantially cover the health expenditures of a Filipino poor. Na ibig sabihin, hanggat maaari po, lahat ng babayarin sa ospital ng isang mahirap na Pilipino, ating kababayan, ay dapat bayaran ng PhilHealth o tugunan ng PhilHealth mula po sa professional fees ng mga doktor, gamot, at yung hospital accommodations, yung rooms, yung operation. Dapat po dapat po ganito ang PhilHealth coverage na sapat po na makakatugon sa pangangailangan ng isang pasyente na mahirap. Naulit po natin, gamot, professional fees ng doktor, at saka yung mga laboratory expenses sa ospital, kasama din po ang kwarto. Ito po yung sinasabi nating substantial PhilHealth insurance coverage. Kung magkano po yan, depende po sa sakit at depende din po sa professional fees ng doktor. Ngunit hindi naman po maaaring bayaran lahat ng PhilHealth yan, sapagkat napakalaking halaga. Yung magtakda po sana ang PhilHealth na sa loob ng 1 taon, sasagutin niya hanggang 500,000 piso ang expenses ng isang pasyente. That would be modest and substantial enough. 500,000 kung meron tayong
sabihin na po natin ng mga 50 million Filipinos, sapagkat 100 million na more or less ang Pilipino ngayon, sabihin na natin sagutin ang kalahati man lang. So that would be a very big amount, which maybe the government cannot shoulder in full. So kailangan po dito ang participation ng sambayanan in terms of PhilHealth contribution. So ibig po sabihin yan, may kalakihan din, mangangailangan ng malaking bahagi ng contribution mula mismo sa sambayanan. So yan po ang problema. Hindi po maaring tanggihan ng sambayanan ng membro ang mataas na contribution kung gusto po natin ng isang substantial coverage para sa PhilHealth insurance na yan. Anyway, yung 500,000 po parang health card, that may cover the member and their legal dependents. Dapat po yun. So there should be that 500,000 worth. So yung ating mga statistician yan, tingnan po yan, magkano ang, if for a certain amount a member should pay, then how much would be the subsidy that the government should inject into that PhilHealth fund every year, kasama po sa General Appropriation Act. Dapat ito po ang direksyon natin. The members, kung magkano po dapat ang total premium ng ganyang coverage na 500,000 worth every year, a member should be made to contribute 20 to 30% of the premium, of the total premium, including the employer. So 70% of the employer and 30% the employee with respect to members premium. Kung magkano dapat ang bayaran ng sa 30% na yan, halimbawa po 70% ang babayaran ng employer, 30% ang employee. Pwede rin po nilang paghatian yan, 50% sila. So dapat ganun po ang direksyon. That would be the number one reform na kailangan po sa is if we want to make it meaningful and substantial health assistance for every member and his family. Another thing po dyan sa PhilHealth na kaugnayan, napupuna po natin based on personal experience. Nababaliwala po ang tulong ng PhilHealth. So dahil sa sobrang laki na sinisingil ng professional fees ng mga doktor, dapat po i-regulate ng batas to a reasonable amount ang professional fee o professional fees ng mga doktor. They should not be allowed to charge as much as they want to. It should be socialized in terms of a limited professional fees. Maggagay po ang batas ng ceiling to a certain percentage. Example po, dapat ang professional fees
is only amounting to 10 to 20% of the total expenses. Dapat ganun lang po. Hindi po pwedeng lumampas. Of the total expenses of the payables by the PhilHealth, dapat maglalampas po to 20% ang professional fees. Sapagkat baliwala din po ang ginagawa kasi ng mga doktor, alam nilang kung senior may discount at 20%, magta-charge sila ng napakalaki para bawasin man yung discount, buo pa rin ang makukuha nilang amount ayon sa gusto nila. For instance, they want that their professional fee is 100,000, so magcha-charge po sila ng 120 to 130,000. Professional fees pa lang yan. So dapat po i-regulate yan ng batas, making this as socialized services. So nananawagan po tayo sa Kongreso na itong aspeto na ito tingnan po. Another thing, yung korupsyon ng mga hospital. Yan naman po ay nabunyag na. Yung mga overcharging din ng hospital sa mga laboratories, sa mga rooms. Dapat po regulated lahat yan, including the medicines. Because without regulating all these things, malaki man ang however big is the allotment provided for every member patient, mababa, wawalan po ng isa-isa yan. Kukulangin, kaya magbabayad pa rin ang pasyente ng sariling pera. Bakit po? Malaki ang hinihingi, malaki ang gastos. So, simulan na rin lang to sa generic law na kung saan regulated ang gamot. I-regulate na rin po natin ang mga lahat ng dapat pagkakagastusan, laboratory fees. Magsisimula po tayo doon sa professional fees ng doktor, laboratory fees, yung mga rooms accommodation ng mga pasyente po. At dapat po walang connivance na may bloated. Ito po ang dapat alisin. Bigyan po ng mataas na kaparusahan ang sino mang ang mga doktor, hospital na magsasamantala po in terms of bloating the amount. Salit na dapat ganito lang, dadagdagan ng additional amount. Anyway, sasabihin lang, claimable naman yan sa PhilHealth. So itong mga overpricing po, dapat kontrolin yan ng batas. And that can be done so in terms of law, providing for a high penalty for the hospital personnel doing these anomalous practices. Dito lang po magkakaroon ng meaningful and substantial assistance sa PhilHealth kung magagawa po yan. May sasabatas po yung mga ganitong aspeto. Sapagkat kung hindi po, wala pong batas na magre-regulate sa doctor's fee, sa laboratory fees, sa room accommodations, baliwala din po yung malaking amount na i-allocate natin po for the PhilHealth
patient. Says, ang 500,000 po is substantial if it can be done for a year coverage for every member, including his legal dependents. So ito po ang hinihingi natin tingnan. Sa tingin po naman natin, kung maayos yung walang korupsyon sa PhilHealth at maayos yung management at magiging honest din ang mga hospital personnel, very much substantial po. Pwede ng malaking kaluwagan na po sa ating sambayanan yan, sa mahihirap nating mga kababayan. Sapagkat sa taas po ng bilihin din naman ngayon, yung 100,000, 200,000 coverage, hindi po talaga magkakasiyan. Iikot pa rin. Problema pa rin ang sambayan ng Pilipino. Kaya po ito ay panawagan na rin sa mga PhilHealth members. Kung gusto po natin ng substantial and meaningful coverage for our health insurance para sa membro at sa kanyang legitimate dependents, parang saving na rin po ito. Saving na rin ito. Kaya po, huwag din po tayong maghinayang. Kumbaga, saving natin, tulong para sa ating kalusugan. Huwag po tayong magreklamo sa kung mataas man ang hinihingi sa atin, kasi mas mataas din naman. Yan po bibigyan ng counterpart ng employer kung magkano yung ating contribution. Kung hindi man kapantay, mas lamang sila kung pwedeng 70% ang ipatong sa employer. Then plus the other 50% of the total payables, sagot ng gobyerno. Pwede po yan. Kailangan lamang we need only to have the so-called political will on the part of every concern, of all concern, para ito maisaayos. Ang mga Pinoy po, panawagan sa ating mga kababayan, huwag po tayong magreklamo. Basta kailangan lang maganda po ang serbisyo. Ngayon, para maging maganda rin ang serbisyo na yan, bantayan din po natin. Alam nyo naman kung huwag kayong papayag pag kinausap kayo ng doktor na kahit hindi kayo nagpa-check up lang po kayo, sasabihin halimbawa, sige, permahan mo tong form na ikaw ay na-confine. That is corruption po. Malaking kabawasan yan sa PhilHealth funds. Nadideplete po dyan ang PhilHealth funds natin. Lahat tayo, mga membro, sambayanang masa, tumulong sa pagbabantay kung paano yung pondo sa PhilHealth na yan ay mapapangalagaan natin. Anyway, hindi naman po yan makiklim ng hospital kung walang perma ang pasyente. So, bago po tayo pumirma, alamin natin. Tanungin natin sa billing, magkano, bakit ganito. So, kung nakita natin maayos, tama yung billing, at yun din ang amount na i-claim ng hospital, saka po tayo pumirma. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, katulad po, traditionally, ito po ang nangyayari sa mga observation natin, kaya naging malaki ang corruption dyan sa PhilHealth. Sinasamantala po yan ng mga hospitals. Sinasamantala din po yan ng mga nasa PhilHealth personnel, kasi nilalagyan po sila ng mga hospital. Basta may perma yung papel, sige. Hindi na ina-audit mismo ng mga hospital, bayad na lang. Hindi na ina-audit ng PhilHealth. Basta kung magkano ang claim as presented by the hospital, babayaran lang, sapagkat meron na silang pagkakaintindihan. Anyway, pinirmahan naman ng membro na ito talaga ang kanyang ginastos sa hospital. Gayong hindi naman totoo. So malaki po ang nawawalang pera dyan sa PhilHealth na yan.
Ang PhilHealth po as a government-owned and controlled corporation, tayo po may-ari niyan. At yan po ay itinayo para sa atin. At ang pondo po dyan, pondo ng gobyerno at pondo po ng mga membro, pera ng mga membro. So, bilang meaningful reforms po, we suggest that it should be the direction or directions, government direction towards PhilHealth reform in terms of laws passed to this effect. Nanawagan po tayo kay Mike Defensor na siyang nagsabi na bigyan sila ng kahit 6 na buwan bago magtaas. Well, dito po we encourage na kung pwedeng ituloy na rin ang pagtaas. Ngayon kung pwede naman hindi. But the thing is, kailangan ng pondo ng PhilHealth so that tuloy-tuloy po ang services nito. At dapat po mayroong kaakibat na sa general appropriation. Dapat po pinapunduhan ng gobyerno ang PhilHealth in terms of aside from salary ng mga empleyado. Kailangan mayroon po talaga certain budget allocation na subsidy ang gobyerno every year taken from the general appropriation. Nang sa ganun po, itong sinasabi natin meaningful and substantial services ay ma-accommodate po. Sapagkat kahit saan pong hospital, especially sa public hospitals, tayo magpunta, sa PGH, sa San Lazaro, sa Jose Reyes, sa Padilla, kahit saan pong public hospital, hindi talagang masakit tingnan na marami pong mga kababayan natin na pila-pila natutulog na lang sa kalsada, sa pasilyo, sa compound ng PGH, tapos walang doktor. At sasamantalahin na rin po natin itong malpractices ng mga government doctors. Sapagkat tayo naman din po ay ilang beses na na-confine. Ito pang obserbasyon natin. Itong mga medical personnel po natin, malalaki po ang sweldo niyan sa gobyerno. Alam po natin yan. Those who are working on full-time basis with the government. But then, sila po ay, alam naman natin, may mga private clinics din. Actually, house in the government facilities. Hindi tayo po nagre-reklamo yan, kasama po sa serbisyo. Pero napapansin po natin ganito. Kahit sa ospital po to, pagpasok ng isang pasyente sa PGH halimbawa po, but this is applicable in all the public hospitals. Ginagamit lang natin ang pangalan ng PGH as example. Halimbawa po, ako mismo I was confined there. 2 o'clock, pumasok ng 2 o'clock, 10:00 na ng gabi, walang attending physician. Panay lang po ang interview ng mga di natin alam kung mga student nurses ito, student doctors or what. Pabalik-balik. Pero, siyempre dahil hindi ka pa titingnan talaga ng doktor, wala pang medication na ibinibigay. Try to imagine it. From 2 o'clock to 10 o'clock ng gabi, nakahiga ka, stroke patient ka. When we decided na sige, private room na lang yan, private patient, magda-down ka sa cashier, then akit ka sa
payward. Pagdating sa payward, naroon agad mga dalawa, I remember tatlong physician doctors. At ang napupuna po natin dito, kahit ang mahirap maka-schedule sa isang laboratory, pag may paid patient, nirekomenda ng kanyang private na kanyang doktor, attending physician, na kung saan, siyempre babayaran niya kasi paid patient siya, babayaran niya ng malaki ang professional fees, no? Kung magkano. Sa tabi mo na yung pre-ward patient in favor of this paid patient. So what does it mean? Makikita po natin ang discrimination between the paid patient and the free-ward patient. Besides, unjust enrichment on the part of the physicians. Tumatanggap po sila ng sweldo mula sa gobyerno. And yet, yung practice nila is concentrated to this paid patient. Kasi binabayaran sila dito eh. Kung walang paid patient, saka siguro sila pupunta doon sa private patient. So, anyway, I am thankful for those doctors who attended me once in the Kennedy Center and in the PGH. I am thankful this is an opportunity to extend my gratitude to those doctors magagaling. Pero what we are attacking here is not the doctors, the system. We are mentioning this because we want Congress to pass a law which should inject reforms. These are our observations. Naranasan natin to, kaya pinararating natin para mabago. Kawawa naman po yung ating mga free-ward patients. Although, in fairness, meron din naman tayong mga nakakausap na free-ward. Pero gumaling, gumanda rin. Pero ito po sa ating naranasan, kawawa po yung walang pera. Anyway, kaya nga mayroon tayong PhilHealth. They could also be paid. The hospital would be paid by this PhilHealth to the extent. Kaya ngayon sinasabi natin, kung pwedeng ang allocation for a patient and his family is 500,000, substantial po, payable by the PhilHealth, para masigurado din po na patugunan yung basic needs of the patient. Napakasakit din po yung katotohanan. Sabagay kasi you choose to be in the payward, dumating na yung Bailey, pag Bailey mo mabot ng 20,000, i-treat ka na hihinto ng pagbibigay ng gamot pag hindi ka nagbayad. Kaya naman ang tao napilitang mag-payward kasi imagine from 2 to 10 o'clock nobody attended you. Pero nung mag-payward ka, mayroon na agad. So ito yung sistema na dapat po nating baguhin at ipinararating po natin para magkaroon ng mga pagbabago. Anyway, we want reforms. At ang PhilHealth po, ang health aspect, parang edukasyon din po yan. It cannot be dispensed with. Hindi na po ito pwedeng baliwalain. Cannot be denied. So, for the time being po, magandang gabi at maraming salamat sa lahat. Before we end, we request that our YouTube channel be subscribed po as a token of support
ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi. Happy New Year!